Okay? Sa lahat ng gagawin, dapat nauuwa ng Diyos sa buhay po natin. So for today, tuloy lamang ho natin ang ating mga dasalin, mga pagdarasal ho natin, mga kanyusik po, no ha? Sa atin pong ginagawa, dapat bigyan natin ng kahit konting espasyo, mga kaibigan. Oo, to reflect and to pray also. Sabi nga ho, magdasal sa halip na mag-alala, magdasal sa halip na ma-stress, magdasal sa halip na mag-panic, magdasal sa halip na mag-overthink, manalangin sa halip na mag-alinlangan. Sa bawat sitwasyon daw ho natin, ay piliin daw po natin ang magdasal. Amen? Amen. Lagi po nating tatandaan yan. At huwag kakalimutan ang tumulong sa kapwa, mga kaibigan, dahil may balik ko yan mula ho sa ating Panginoong Diyos. At panatilihing magpakumbaba at huwag mapagmataas sa ating mga sarili. Dahil sabi ho sa Mateo 23:12, wala tayong pwedeng ipagmayabang sa mundong ito dahil lahat po ng meron tayo ay galing ho sa Diyos. Amen? Amen. Yes po. Lahat po ng meron tayo ngayon, nakikita ho natin sa mga paligid ho natin. Anong meron ka ngayon, anong dumating sa iyo, lahat po yan ay galing ho sa Diyos at hindi ho galing sa iyo lamang. Alright? Lagi nating sinasabi rito sa ating programa na pag wala hong basbas ang Panginoong Diyos sa bagay na ginugusto mo o gusto mo na mangyari sa iyo ay hindi ho mangyari. Diba? O, sabi nung iba, hindi, nawala ako ng trabaho, ay hindi ako natanggap. May dahilan, kapatid. Bakit hindi ka natanggap sa trabaho? May dahilan, kapatid, bakit nagsara ang negosyo mo? May mga ganon, di ba? May dahilan, kapatid, ba't nangyari ito sa iyo? May dahilan ang lahat, mga kaibigan. Di ba? Malamang sa malamang, sinagot ho ng Panginoon Diyos ang ating mga dasalin. At ayaw niya tayong mapahamak. Ang gusto po niya, ayaw niya tayong maging mapariwara. Ang gusto po niya, tayo po ay, kumbaga, nasa timing at maging successful po sa bagay ho na gusto natin. Tandaan po natin ang ating buhay, araw-araw, lakas ng katawan, talento, karunungan, lahat po yan ay galing sa Diyos. Kaya kung meron man ho dapat daw tayong ipagmalaki, yun hong kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoong Diyos na dapat nating ipagsigawan ho sa buhay pong ito. Alright? At uulitin ko, huwag ho natin kakaligtaan ang tumulong sa kapwa ho natin. Lalo na ho sa mga nag-iikahos. Sino man yan, kamag-anak mo man yan, di mo man yan kilala. Kung kaya, gawan mo ng paraan. Hindi naman lahat po ay pera-pera. Diba? Dahil yan po ay, sabi nga ho, para tayo nagdideposito sa bangko o sa kaharian ng Diyos, mga kaibigan. Parang yung istorya nung partner, yung sabi nung nabasa ko, in life, many times, people don't cross the street to help you when you're alive. But they cross the world to bury you when you're dying. Di ba? Nung buhay ka, hindi ka tinutulungan. Tama? Pero nung namatay ka, paiyak-iyak sila. And sabi po dun sa and most of the tears at funerals are not from pain, but from remorse and regret. Regret. Kaya minsan yung, di ba, pagsisisi na sa uli. Di ba? May mga ganun ho yung nung buhay ka, ay no, wala. Puro wala. Nung namatay ka, paiyak-iyak sila. Kala mo totoo. Sayang, ganyan. Di ba? May kwento yun tungkol doon sa yung sa mga manok. Yung mga manok. Manok hindi yung pangsabong. Oo, yung hindi yung pangsabong. Yung manok. yung mga inahin. Yung mga inahin. Pero kwento lang naman. Kasi mayroong isang inahin na nakagat ng natuklaw ng ahas. Yung binti ba? So poisonous So humingi siya ng tulong sa kapamilya niya. 'Di ba? Imbes na tulungan, partner, alam mong ginawa, itinaboy. Pinalayas siya. As in, itinaboy. Pinalayas. Dahil daw baka makaapekto yung lason sa buong sa buong pamilya nila, sa angkan po nila. Wala nagawa, umalis. Na iika-ika dahil ng tawag dito,
ng ahas yung na umiiyak po siya. Hindi dahil sa sakit na natuklaw ho siya ng ahas eh. Dahil inabando na, mga kaibigan. At inabando na ka na, hinusgahan ka pa ng iyong kapamilya. Diba? Nung kung kailangan po nila. So umalis. Nilalagnat yung yung inahin partner. Na hinihila-hila yung binti dahil sa parang wala nang alam mo yun, yung walang pakiramdam. Parang namanhid ba? Diba? At malabig pa ang panahon. So, kada apak niya, tululuha siya. So, binantayan itong mga kamag-anakan na umalis hanggang mawala na. Alam mo, sabi pa sa kanya, hayaan nyo na siya. Let her go. Sabi, hayaan nyo siya. Mamamatay din naman siya eh. Grabe, no? Sakit. Nawala na siya, totally. Sabi pa nga nila, malamang patay na yun. Grabe, di ba? Oo. Yung iba tumitingin pa sa sa langit. Lumilipad-lipad yung mga yan. Mayroon silang kakainin eh. Pero hindi nila alam, lumipas ang mga panahon, merong isang ibon na pumunta sa kanila at inanunsyo na buhay yung kanilang kapatid na siya'y nakatira sa isang kuweba. Partner. Nakarecover siya pero yung isang binti niya, wala na. Paralisado na kasi nga sa kagat ng anak. Kailangan niya ng tulong nyo, pagkain, Ang daming dahilan. Kailangan ng tulong nyo. Kung daming excuses? Ay, hindi pwede. Mangingitlog ako. Hindi. Kasi maghahanap ako ng makakain ko. Sabi ng mga ibang Ay, may walang mag-aalaga sa mga mga sisiw. Ganyan. So, one by one, talagang wala. Ayaw ho nilang tumulong. So, umalis ho yung ibon, pagbalik ulit, ayun, ibinalita na patay na yung kanilang kapatid na nandoon sa kuweba na namatay mag-isa. At walang alam niyo yun, maglilibing sa kanya. Saka lang sila partner natulala. Parang na shock. Hindi nila akalain. Yung mga nangingitlog, tumigil. Yung mga naghahanap di umano ng kanilang makakain, tumigil. Lahat sila. Yung mga nag-aalaga di umano ng kanilang mga anak, mga sisiw, tumigil. At yun, nagsisisi, nasaktan, di umano. Oo. Tapos, binalikan nila bakit daw hindi nila tinulungan? Bakit hindi tayo pumunta? Ang daming tanong, di ba? Ganun pa pumunta sila. Ang masakit doon, partner, yung nabasa nila yung sulat na naiwan. Yung binanggit ko kanina. Yung sinasabing, in life, many times people don't cross the street to help you habang buhay ka pa. But they cross the world to bury you when you die. And most of the tears at funerals are not from pain but remorse and regret. May mga taong ganyan. Minsan, mapapailing ka na lang Nasasabihin mo na, nung buhay pa yung tao, ni matawagan ninyo, ni kausapin ninyo, kumustahin ninyo, hindi nyo magawa, ni mapasyalan, hindi nyo magawa. Ganun po yan sa buhay ng tao, even sa ating mga magulang sa mga mahal natin sa buhay, hindi ba? Mga ganun, tama? Hindi mo nga mapunta, makumusta, mabigyan man lang ng tamang oras Correct. Tapos pagdating ng pag namatay na yung tao, iyak-iyak ka. Grabe, sayang naman. Ganun ho tayo mga kaibigan. Yan ang katotohanan ng buhay. Kaya sana, utos rin naman ng Diyos yan na nasa Biblia naman yan na magtulungan tayo. Tulungan ho ninyo. Ang mga naapi, tulungan natin. Ang mga naghihirap, tumulong ho tayo. Huwag niyong ibulsa yung pera ng bayan. Huwag niyong solohin. I-share ninyo yung blessing. Ganun ho yun. Lalo na sa mga taong gobyerno. Imbis na ibulsa ho natin yung pera ng taong bayan, abay mas maganda itulong nyo ho ngayon sa napakarami ho naghihirap, mga kaibigan. Ang hirap po ng buhay ngayon. Amen ba yun? Amen. Wala naman tayong pinapatungkulan. Wala naman tayong, alam mo yun, Darlene. Wala naman tayong ibig sabihin, pinapatamaan. Ang gusto lamang ho namin ay maging patas tayo na talagang tumulong ho tayo. Dahil antindi ho ng hirap ng buhay po sa panahon ho ngayon.
Kaya nga pinagdarasal ng lahat, sana ho itong 2025, kahit ano pang hula na gawin ng mga manghuhula, ng mga magagaling na mga expert na yan sa, sa tawag dito? Anong tawag nila? Astrology? Oh, lahat yung mga yung mga diyan sa universe. Nabasa sa bituin. Pinabasa sa bituin, sa alapaap. Mga kaibigan, sana ipagdasal natin ay lumuwag naman ng konti ang buhay po natin ngayong 2025. Kaya tuloy ang dasal, ha? Tuloy ang ating pagdarasal.